Nakakita na ba kayo ng pagkain na sobrang sarap tingnan na parang gusto mo agad tikman? Ganyan ang nangyari sa buong Pilipinas dahil sa isang simpleng mango pie. Isang sikat na fast food chain, ang Jollibee, ay ibinalik ang kanilang peach mango pie. Bigla, kumalat ang mga video nito sa TikTok. Ang mga influencer, kakagatin ng malaki at may tunog. Marinig mo ang malutong na tunog ng pie crust na nababasag. Tapos, ipapakita nila ang mainit at matamis na palaman ng mangga sa loob. Ngumiti sila at sasabihing ang sarap-sarap nito. Dahil dito, lahat ng nanonood ay naramdaman na parang may nami-miss silang special. Higit pa ito sa merienda, isa itong karanasan na gustong salihan ng lahat. Ang mga maikling video na ito ay parang masayang imbitasyon sa isang party. Ang mga influencer ang host at ang mango pie ang panauhing pandangal. Ipinakita nila ang pie sa pinakamagandang paraan na may perpektong ilaw at masayang musika. Sasabihin nila ang lasa sa simple, ngunit nakaka-excite na mga salita. Ang crispy sa labas, sigaw nila, at ang loob ay malinamnam at matamis. Ang mga kabataang Pilipino na nanood sa kanilang mga telepono ay makikita ito ng paulit-ulit. Bawat video ay lalong nagpapagana sa kanilang kuryosidad at gutom. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, tungkol din ito sa pagsali sa isang masayang trend na pinag-usapan ng lahat ng kanilang kaibigan online. Ang trend ay lumaki ng napakabilis. Hindi lang gusto ng mga tao na kainin ang pie, gusto rin nilang gumawa ng sarili nilang video tungkol dito. Pupunta sila sa tindahan, bibili ng pie at kukuha na ng sarili habang kumakagat sa unang pagkakataon, tulad ng mga influencer na kanilang hinahangaan. Dahil dito mas marami pang video ang nagawa na lalong nagpakalat ng mango pie craze. Naging hamon kung sino ang makakagawa ng pinakamasarap na tunog ng kagat. Ang kapangyarihan ng mga video na ito ay kahanga-hanga. Kinuha nila ang isang simpleng dessert at ginawa itong viral sensation na alam ng bawat kabataan sa Pilipinas at gustong subukan. Ito ang mahika ng TikTok, kaya nitong gawing pinakasikat na bagay sa bansa ang isang simpleng fruit pie. Ang mga influencer ay parang mga tagapagsalaysay at ang pagkain ang kanilang pangunahing karakter. Lumilikha sila ng kuwento sa paligid ng pagkain na kapana-panabik at masaya. Pinaparamdam nila sa iyo na kailangan mong maging bahagi ng kuwentong iyon. Para sa Filipino Gen Z, ang mga food trend na ito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kakainin sa tanghalian. Tungkol ito sa pagkonekta sa iba, pagbabahagi ng mga karanasan, at pagiging bahagi ng isang malaki, kapana-panabik na digital community na mahilig kumain at magbahagi. Ang mga TikTok influencer ay eksperto sa paggawa ng pagkain na parang isang pakikipagsapalaran. Hindi lang sila kumakain, lumilikha sila ng isang buong palabas. Maari silang maghalo ng iba't ibang instant noodles para gumawa ng ramen hack. O kaya, susubukan nila ang kakaibang kombinasyon tulad ng paglalagay ng keso sa kanilang kape. Kinukuhanan nila ang kanilang mga reaksyon na may malalaking ekspresyon sa mukha. Tumatawa sila, nagugulat, at ginagawa nilang mukhang napakasaya ang lahat. Kapag nakita ng mga kabataan sa Pilipinas ang mga video na ito, nagkakaroon sila ng kuryosidad. Iniisip nila, wow, ang interesting tingnan. Ano kaya ang lasa niyan? Ang mga influencer ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na subukan ang bago at iba sa karaniwan nilang kinakain. Ang paraan ng paggawa ng mga video na ito ay napakahalaga. Mabilis ang mga ito, makulay, at may nakakaakit na musika. Maaring magpakita ang isang influencer ng super close-up shot ng keso na humahaba mula sa isang pizza. Maari silang gumamit ng slow motion effect para ipakita ang syrup na bumubuhos sa isang tumpok ng pancakes. Ang mga visual trick na ito ay nagpaparamdam na hindi kayang tanggihan ang pagkain. Para sa Gen Z na lumaki na may mga smartphone at social media, ang visual language na ito ay napakalakas. Mas nakakaumbinsi ito kaysa sa isang simpleng advertisement sa TV. Nagtitiwala sila sa mga influencer dahil pakiramdam nila ay totoong tao ang mga ito, tulad nila na nagbabahagi ng isang bagay na tunay nilang mahal at gustong kainin. Ang patuloy na daloy ng mga bagong ideya sa pagkain ay nagpapabago sa pananaw ng mga kabataan sa pagkain. Hindi lang ito para sa enerhiya, isa itong uri ng libangan at pagpapahayag ng sarili. Ang pagsubok ng isang viral food trend ay isang paraan para magsaya kasama ang mga kaibigan. Maari silang lumabas ng magkasama para maghanap ng isang partikular na milk tea shop na inirekomenda ng isang influencer. O kaya, magtitipon sila sa bahay para subukang gawin ang isang komplikadong recipe na nakita nila sa TikTok. Ang platform
ay nagiging isang malaking cookbook at gabay sa restaurant sa isa. Ipinapakilala nito sa kanila ang mga lasa at pagkain na maaring hindi nila kailanman nalaman, na nagpapalawak ng kanilang panlasa at kaalaman tungkol sa pagkain. Sa huli, ang mga influencer ay nagtatayo ng isang espesyal na uri ng tiwala sa kanilang mga tagasunod. Nagbabahagi sila ng maliliit na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay na nagpaparamdam sa kanila na parang kaibigan. Kaya, kapag nagrekomenda sila ng isang partikular na brand ng chips o isang bagong kafe, nakikinig ang kanilang audience. Pakiramdam nito ay hindi ito isang kumpanya na nagbebenta sa iyo ng isang bagay, kundi isang kaibigan na nagbibigay sa iyo ng magandang tip. Ang personal na koneksyon na ito ang sikretong sangkap. Ito ang dahilan kung bakit ang isang simpleng video ng isang tao na nag-i-enjoy ng merienda ay maaring maging dahilan para libu-libong kabataang Pilipino ang gustong tumakbo at subukan ang eksaktong merienda na iyon. Ito ay isang makapangyarihan at personal na uri ng marketing. Ang impluwensya ng TikTok ay hindi lang nananatili sa screen ng telepono. Direkta nitong naapektuhan kung saan ginagastos ng Filipino Gen Z ang kanilang pera. Kapag ang isang maliit, hindi kilalang coffee shop ay naitampok sa video ng isang sikat na influencer, maari itong maging sikat sa damag. Bigla, mahabang pila ng mga kabataan ang nabubuo sa labas. Lahat ay gustong mag-order ng eksaktong aesthetic na inumin na nakita nila online. Ibig sabihin nito, ang isang 60 segundong video ay maaring mas malakas kaysa sa isang mamahaling kampanya sa marketing. Ang maliliit na negosyo na nakakakuha ng ganitong uri ng atensyon ay nakakaranas ng malaking pagtaas sa benta. Ang kanilang tagumpay ay direktang nakatali sa kung gaano ka-TikTok worthy ang kanilang pagkain at lokasyon. Nagbabago nito ang paraan ng pagpapasya ng mga kabataan kung saan kakain. Sa halip na tanungin ang kanilang mga magulang para sa mga rekomendasyon, nag-scroll sila sa TikTok. Naghahanap sila ng mga lugar na maganda sa mga larawan at video. Hindi lang sila bumibili ng pagkain, bumibili sila ng isang karanasan na maari nilang ibahagi online. Ang popularidad ng isang restaurant ay maaring tumaas at bumaba batay sa mga trend na ito. Ang isang lugar na viral ngayong buwan ay maaring malimutan sa susunod na buwan kapag may bagong trend na pumalit. Ginagawa nitong napakabilis at mapagkumpitensya ang industriya ng pagkain. Kailangan na ngayong isipin ng mga restaurant kung paano magiging maganda ang kanilang pagkain sa kamera, hindi lang kung paano ito tikman. Ang mga gawi sa paggastos ng Gen Z ay hinuhubog ng digital na kultura na ito. Maari nilang piliing gastusin ang kanilang baon sa isang daan at 50 pisong trendy na inuming kape sa halip na isang buo tradisyonal na pagkain, dahil ang inumin ay nag-aalok ng mas mahusay na social currency. Nagbibigay ito sa kanila ng isang bagay na ipopost at ibabahagi sa kanilang mga kaibigan. Lumilikha din ito ng isang merkado para sa mga Instagrammable o TikTok-able na pagkain. Isipin ng milk tea na may makukulay na perlas, mga milkshakes na mukhang kakaiba o pagkain na inihahain sa kakaibang packaging. Ang mga item na ito ay idinisenyo upang ibahagi ng visual at ang mga batang consumer ay handang magbayad ng premium para sa mga ito dahil sa online status na ibinibigay ng mga ito. Ang kapangyarihan na ito ay humantong din sa pagtaas ng mga serbisyo ng food delivery na nakipagsosyo sa mga trendy na lugar na ito. Kapag nag-viral ang isang pagkain, nakikita ng mga delivery app ang pagtaas ng mga order para sa partikular na item na iyon mula sa partikular na restaurant na iyon. Lumilikha ito ng domino effect. Nagpo-post ang influencer ng video, nagiging curious ang mga manonood, ino-order nila ang pagkain sa pamamagitan ng isang app at nagiging abala ang restaurant. Ang buong ecosystem na ito ay pinapagana ng nilalaman na nilikha sa TikTok. Ipinapakita nito na para sa Gen Z, ang proseso ng paggawa ng desisyon para sa pagbili ng pagkain ay nagsisimula sa kung ano ang nakikita nila at kung sino ang pinagkakatiwalaan nila sa kanilang mga social media feed. Maraming magagandang bagay ang nagmumula sa mga food trend na ito sa TikTok. Una, nakakatulong sila sa maliliit na negosyong pag-aari ng pamilya na matuklasan. Ang isang masarap na ubi cheese pandesal mula sa isang lokal na panaderya ay maaring maging sikat sa buong bansa. Salamat sa isang viral video. Maari itong magdala ng maraming pera at tagumpay sa mga masisipag na negosyante na maaring walang budget para sa malalaking advertisement.
Hinihikayat din nito ang pagiging malihain sa kusina. Ang mga tao ay inspirasyon na mag-eksperimento sa mga bagong recipe at lasa na maaring maging isang masaya at edukasyonal na libangan. Ginagawa nitong mas sosyal at kapanapanabik ang pagluluto at pagkain para sa lahat ng kasangkot. Gayunpaman, mayroon ding ilang negatibong epekto na dapat isaalang-alang. Ang mga trend na ito ay maaring magdulot ng maraming pressure na gumastos ng pera. Maaring maramdaman ng mga kabataan na naiwan sila kung hindi nila kayang bilhin ang pinakabagong trendy na merienda o inumin. Maari itong humantong sa pakiramdam ng kawalan ng kakayahan o pressure na makipagsabayan sa kanilang mga kaibigan. Bukod pa rito, maraming viral na pagkain ang mataas sa asukal, taba at asin. Bagaman masarap kainin paminsan-minsan, ang paggawa sa kanila ng regular na bahagi ng dieta ay maaring maging hindi malusog. Ang focus ay madalas sa kung gaano kasaya at kapanapanabik ang pagkain tingnan, hindi sa nutritional value nito na maaring humantong sa hindi magandang gawi sa pagkain. Para sa mga magulang, mahalagang maunawaan ang bagong mundong ito na ginagalawan ng kanilang mga anak. Sa halip na ipagbawal ang TikTok, makakatulong na kausapin sila tungkol sa kung ano ang nakikita nila online. Maaring turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak tungkol sa balanseng pagkain at pagbabudget. Maari pa nga silang sumali sa kasiyahan sa pamamagitan ng pagsubok na magluto ng isang viral na recipe sa bahay ng magkasama. Ginagawa nitong isang pagkakataon para magkaroon ng koneksyon ang isang posibleng salungatan. Nakakatulong ito sa mga bata na bumuo ng kritikal na pag-isip tungkol sa kung ano ang nakikita nila online na nagtuturo sa kanila na mag-enjoy sa mga trend nang hindi hinahayaan na sakupin nito ang kanilang kalusugan o ang kanilang mga pitaka ng lubusan. Tungkol ito sa paghahanap ng isang malusog na balanse, maari ding matuto ang mga negosyo ng mahalagang aral. Para makaakit ng mga customer ng Gen Z, hindi na sapat na magkaroon lang ng masarap na pagkain. Kailangan nilang isipin ang visual na karanasan. Interesado ba ang kanilang packaging? Maganda ba ang kanilang restaurant para kumuha ng litrato? Maari silang makipagtulungan sa mga influencer para maabot ang mas malawak na audience sa isang tunay na paraan. Ang susi ay maging totoo at lumikha ng isang produkto na talagang karapat-dapat ibahagi. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kapangyarihan ng social media, parehong ang maliliit na cafe at malalaking restaurant ay maaring kumonekta sa isang bagong henerasyon ng mga customer at umunlad sa mabilis na nagbabagong digital na mundong ito.